Yes, Lord. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo ng marami at hindi mo po kami pinabayaan Amen. sa araw-araw Yes, at Lord. sa iba pang nangangailangan. Mm. At hindi po kami makakalimot sa iyo, Panginoon. Salamat. At sa biyaya na ipinagkaloob mo sa amin, Mm. ko po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, Yes. Panginoon. Amen. At ng mga apo. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon dyan. Okay. At least na yun. Maganda po yan. Ang importante. Kahit basahin mo yan, dahil naniniwala ako nung sinulat mo yan, galing yan sa puso mo. Opo, talaga po. Okay. Yan ang importante. Okay. So, ang pag-uusapan natin, katulad ng ginawa nyo, isisiris ko yung topic natin na yan para matuto po kayo papaano. Ito yung topic natin. Yan. Ano po yan? Prayer. Nababasa nyo? Kaya nababasa mo? Prayer. No? Merong abbreviation yan, yung kape. No? Anong ibig sabihin ng kape? Kausapin ang Panginoon everyday. Yan. 'Di ba? Ang prayer, ito yung language ng heaven. Ang prayer, ito yung gusto nating makausap ang Diyos, yan ang language niya. Yung prayer, no? Ang prayer ay basic definition niyan ay tawag dito talking to God. No, yung basic definition, ibig sabihin kahulugan, no, ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Kaya kung gusto mong kausapin ng Panginoon, manalangin ka, no? So mahalaga 'yan. At magandang habit na tayo ay nananalangin para sa Panginoon para yung ating relasyon sa Kanya ay lalo nang lumalim, no, sa pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. Ngayon, eto sabi ng Diyos. Basahin po natin, Pakibasa po. Jeremiah 33 33. verse 3. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo mauunawaan. Amen. So, pinapakita lang dito ng Panginoon. Sabi niya dito, kung tatawag ka sa akin, anong sagot niya? So, ibig sabihin pala, kapag pala tayo nananalangin sa Diyos, merong siyang sagot. Tumutugon siya. Ngayon, kapag halimbawa, di ba sa telepono, kapag nakikipag-usap tayo, hindi naman kayo parehas sabay eh. Di ba? Pag sabay ba kayong, halimbawa ako, nagsasalita sa telepono, tapos yung kausap ko, nagsasalita din, magkakaintindihan ba kami? Hindi, di ba? Yung isa ay magsasalita at yung isa makikinig. Para maintindihan niya kung ano yung sinasabi nung nasa kabilang linya. Tama po ba yun? So, ganun din sa atin. Sabi niya, kung tatawag ka sa akin, mananalangin ka, siyempre makikinig siya, at kapag nakinig siya, pagkatapos mo huminto, sasagot siya. Di ba? So, sa bawat panalangin ginagawa natin, meron siyang sagot. Meron siyang tugon sa atin. Kung minsan kasi nagiging problema, kaya minsan din natin nararanasan yung kapangyarihan ng panalangin kasi nga, akala natin ang Diyos ay tahimik lang. Ang Diyos ay di nagsasalita. Hindi tumutugon sa panalangin. Kasi kapag nagpipray tayo, iniisip lang natin na tawag nito, na after natin mag-pray, wala na. Diba? Madalas ginagawa natin yun, Lord, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala lang. Ganun lang. Diba? Dapat nag-spend tayo ng time ng pakikinig. Na kung minsan, maraming ways paano siya sumasagot. Pero ngayon, magbibigay lamang ako ng 3 piraso bago maraming pamamaraan kung paano siya tutugon sa ating mga panalangin. Pero magbibigay ako ng 3 lang na paano siya sumasagot sa mga panalangin. Then tutuloy natin. Sabi niya dito, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Ibig sabihin, sasagutin ka niya. May tanong ka ba sa buhay? Sasagutin kita. Ang sabi niya dito, ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. May mga bagay misa sa buhay natin na hiwagaan tayo eh. Di natin naintindihan. Di natin nauunawaan. Bakit kaya nangyayari to? Diba? Ang sabi ng Panginoon,
ipapahayag ko sa iyo mga bagay na hindi mo naunawaan. Sasagot siya. Yung hindi mo naunawaan, meron siyang sagot. So may mga tanong ka ba sa buhay na hindi mo naunawaan, na hindi natin naintindihan? Bakit nangyayari yun? No? Kung meron kang tanong yan, may sagot ang Diyos. No? Bakit nangyayari sa pamilya mo, sa sarili mo, sa trabaho, kung kailan ako nagsisikap-ikal, doon naman ako bumabagsak. Kung kailan naman ako lalong nagpapakabuti at lumalapit sa Diyos, parang lagi naman akong lumalayo sa Diyos. Ang daming mga tukso. No? Kung meron kang mga bagay na may nahihiwagaan ka at hindi mo naintindihan, hindi mo naunawaan ang mga bagay na yan, may sagot ang Diyos. So sa bawat tanong ng buhay, mayroong sagot ang Diyos. May solusyon sa bawat problema. Ang kailangan lang tumawag. No? Tumawag lang tayo sa Kanya. Para tawag nito ay merong makuha mo yung sagot na tinatanong mo sa Panginoon. Ngayon, magbibigay ako ng 3. No? Alam nyo na to. Pero gusto kong ipaliwanag itong 3 ito. Ang sagot ng Diyos minsan ito. Ano daw? Yes. Bakit yes? Kasi kalooban ng Panginoon na ibigay sa iyo yung sagot na hinahanap mo. Yes, kasi gusto niyang ibigay sa iyo na yung panalangin mo ay sinagot niya. Yes, kasi kalooban yan ng Panginoon. Kaya nga, yes. Tingnan niyo tong halimbawang gusto kong iwan sa inyo. Kwento yan ni Ana. No? Si Ana, baog. Walang anak. No? Sino ba namang babae na meron kang asawa tapos hindi ka magkaanak-anak? Diba? Lahat naman ng babae, lahat ng may pamilya gusto magkaanak. Diba? Kaya ginagawa nila, lumalapit sila sa Diyos. Kaya katulad nito, sabi niya, si Ana, dahil bahog siya, lumapit siya sa ngayon sa Diyos. No, sabi niya dito, tingnan nyo. Ano sabi? 1 Samuel 1, 10, 11, and 20. Ano sabi? Buong pait na lumuluha si Ana at nataimtim na nanalangin kay Yahweh. Diba? Sabi niya, buong pait na lumuluha. Pag sinabing buong pait, ano kaya ang pumapasok sa kaisipan natin nung nananalangin siya sa Diyos? Buong pait. Hindi po maganda. Ha? Hindi po maganda yun. Tinatagdag mo yung panalangin niya. Pwede. Yung bang alam mo ba yung desperado ka? No, yung desperado ka na hindi pa ako magkaanak-anak. Parang ganon. Yung parang yung hikbi na, kasabi niya, taimtim eh. No? Guilty ka po sa sarili. So, di ba, taimtim na nanalangin. Pag sinabing taimtim, marumdum. Nakukuha niya ibig sabihin? Marumdum siyang nananalangin. Sabi, buong pait na lumuluha. No? Yung kanyang panalangin. Na sa kwentong yan, tinutuya siya ng babae na, wala ka pang anak. Baog. Siyempre, masakit sa kanya yun bilang babae. No? Kaya ginawa niya, nanalangin siya sa Panginoon. Ngayon, sa kanyang pananalangin, binulalas niya yung kanyang nararamdaman. Kaya nga sabi niya, buong pait na lumuluha. So siguro yung kanyang panalangin, alam niyo mga panalangin na kung minsan hindi mo alam niyo yun, yung kasama na yung luha, no? Yung nilalabas mo yung nandun sa loob mo, kaya yung panalangin, no, kumbaga talagang nanggagaling yan sa puso, sa kaibuturan ng iyong puso. No? Yun ang panalangin kasi nanggagaling yun sa puso. Sabi niya dito, si Ana at nanalangin, at taimtim na nananalangin kay Yahweh. So, ano sunod? Tuloy natin, 11. Ano yung panalangin niya? Pwede po bang pakibasa? Ganito ang kanyang panalangin. Okay. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan. Kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay
na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapatutol ang kanyang buhok. Ano yung hinihiling niya? Anak na lalaki. Anak na lalaki. No? So kapag nagpipray tayo, maging specific tayo sa mga panalangin natin. Ito, hinihingi niya anak na lalaki. Hindi naman niya, pagkalooban niyo ako ng anak. Pag sinabing anak, Kahit ano ibigay. kahit ano, di ba? Tama si ate. Kumbaga dito, specific niya, yung hinihingi niya na anak na Lalaki. lalaki. So, specific yung kanyang panalangin. Ano sabi niya dito? Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung pakikinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sabi niya nga sa halip, pagkalooban ng isang anak na lalaki. So sabi niya, bigyan mo ko. Ngayon, kapag binigyan mo ko, eto yung gagawin ko. Ano yung gagawin niya? Ihahandog ko siya sa inyo habang buhay. Nakakuha niyo? So, makikita natin ngayon, itong lalaking hinihingi niya, parang miracle, ano? Himala. Kasi sarado yung sarado yung bahay bata. Kasi nga matagal na siyang hindi nagkakaanak eh. Pero dahil nanalangin siya sa Diyos, ng buong puso, ng taimtim, na mayroong pagluha, ng kanya talagang dinibdib niya ng todo-todo, ang tanong, sinagot kaya ng Diyos? Tingnan natin. Yan. Ano sabi? Ikaw naman, te. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang pinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Hallelujah. Diba? Nakuha nyo ngayon, ano yung hiningi niya kanina? Anak na? Lalaki. Yung binigay ng Diyos, ano? Lalaki. Lalaki. No? So, ibig sabihin, kung ano yung pinag-pray mo, yun ang ibibigay sa'yo ng Diyos. Nakuha nyo? Yes, kasi nga, kalooban ng Panginoon na yung babae, maalis siya sa ilalim ng sumpa. Pag sinabing sumpa kasi hindi nanganganak yun eh. Kumbaga sinumpa yung bahay bata. Ngayon, nung lumapit sa Diyos, yung sumpa na yung binasag ng Panginoon, tinanggal ng Panginoon, binuksan uli yung bahay bata. Kaya nga, binless siya ngayon ng Panginoon. Binigyan siya ng anak na lalaki. Anong pangalan daw? Samuel. Ang ibig sabihin ng Samuel, hiningi ko siya kay Yahweh. No? So, kumbaga, ang Diyos tumutugon sa mga panalangin natin. Tanong, di ba, dito, sa kwentong niya, no, mahaba kasi yan. Kinuha ko lang yung pinaka, parang summary ng ating pinag-uusapan. Dito, hindi porke hiningi mo ngayon din bibigay. Di ba? Hindi naman eh. Kumbaga, may process pa. Kumbaga para sa kanyang sitwasyon, di ba? Niya. Tapos dumakad yung panahon, nagsiping sila mag-asawa, kaya dumating yan. Nakakuha niyo. Sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Kasi nanganak ng lalaki. Yes, kasi kalooban ng Panginoon na ikay pagpalain, kalooban ng Panginoon na i-bless ang iyong bahay bata. Kaya yung mga bata, blessing yan. No, blessing yan. Kaya yung iba nakakalungkot man lang minsan marinig mo sa kanila, yung anak mo yan, masakit ng ulo yan. Yung anak mo yan, di ba? Kumbaga, yung bata blessing eh. Yung iba tawag nito parang ano sila sa mga bata. Yung iba nga di nagkakaanak eh. Di ba? Pero ikaw meron kang anak. No? Ibig sabihin, biyaya yan ng Panginoon. Pinagkalooban ka ng Diyos dyan. Mahalin mo yung binigay ng Panginoon sa iyo. No? Dahil yan ay binless ng Panginoon ang iyong bahay bata. So, yun ang una. Yes. No? Kaya nga yes, kasi nga kalooban ng Panginoon na pagpalain ka. Kalooban ng Panginoon na ibigay yung pangangailangan mo dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Pangalawang sagot ng Panginoon ito. Ano daw? No. No is an answer. Tama ba? 'Di ba? Hindi. Halimbawa, Naipeng, tawag nito? Naipeng, di ba akong pumunta doon? Ano sagot mo? Hindi. Ang hindi ay sagot. Tama ba? Ang Diyos din, sumasagot siya ng no. Hindi. Bakit kaya? Kapag ba hindi ko ba binigay yung yung hinihiling mo, ano ka na sa akin?
No? Kaya hindi binibigay ng Diyos yung bagay na hinihiling mo dahil alam ng Panginoon kung ano makakabuti sa iyo. Tama ba? No? Hindi porke hiniling mo sa Diyos, pag hindi binigay sa iyo ng Diyos, magtatampo ka. Tagal-tagal ko na pinagpipray sa iyo ito, bakit hanggang ngayon hindi mo pa binibigay? Kasi nga, hindi yung kalooban sa iyo ng Panginoon. Alam ng Panginoon na magiging miserable buhay mo dyan, madudurog ka dyan, mawawasak ka dyan, kaya hindi ko yung binibigay sa iyo. Nakukuha niyo? No? Kaya kasi alam ng Panginoon kung saan ka makakabuti. Hindi porke hiningi mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Minsan, hindi yan binibigay dahil alam niya mapapahamak ka dyan. Nakukuha niyo po? Kaya, ang sagot ng Diyos, kasi nga, dahil ayaw niya na ikaw ay mawasa, masira, mapariwara, no? Ayaw niya yon, no? Gusto ng Panginoon, mapabuti ka. At alam ng Panginoon kung ano yung makakabuti sa iyo. Kaya nga nangyayari, bisan hinihiling natin sa Diyos, pag hindi dumarating yung mga hinihiling natin, pupwersahin na natin yung sarili natin. Alam niyo ba yung hinog sa pilit? Diba? Yung hinog sa pilit, kumbaga parang bubot pa, pinilit mo, anong kalalabasan? Mapakla. Diba? Hindi masarap. Hindi po hinog na hinog. Hindi hinog na hinog. Bakit? Kasi pinilit mo eh. Pinwersa mo. No? No? So, yun ang nangyayari. Kaya, tingnan nyo to. Genesis 2:17. Ikaw naman, te. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ay mamamatay ka. Di ba? Sabi niya doon, wag na wag mong kakainin. Bakit? Kasi nga, pag kinain mo, anong consequence? Mamamatay ka. Di ba? Bisan tayo, yung bang bawal na nga eh. Kumbaga, pinilit mo pa. No? Sabi nga nila, yung masarap talaga sa unang tikim eh. Pero kapag medyo nasarapan ka na, hindi mo pala alam. No? Kaya hinatnan nun, kamatayan. No? Ako nga sabi ko nga, ewan ko na kung naikwento ko na sa inyo, yung pagbibisyo ko dati, nagsimula sa patikim-tikim eh. Sabi nga ng kanta, nagsimula sa patikim-tikim hanggang ito ay lumalalim. Diba? So, salamat sa Diyos. Kumbaga, kahit papaano, hinango ako ng Diyos mula doon sa aking kinalalagyan. Binago ng Panginoon. So, kaya yan hindi ayaw niyang ibigay sa iyo yan. Kasi alam ng Panginoon, madidisgrasya ka. Huwag mong pilitin pag ayaw. No? So, matatapos na ako. Last na lang to. Tapos na ako. Anong sunod? Wait. Maghintay ka. No? Maghintay ka. Kasi, kumbaga, meron siyang gustong i-develop sa iyo, kaya nga niya pinaghihintay ka. Maaring hindi ka pa handa na ibigay sa iyo yan ng Panginoon. 'Di ba kapag Lord, bigyan mo ako ng ganito, nung binigyan ka ng Panginoon, anong ginawa mo? No? Yung iba humingi ng Lord, bigyan mo lang ako ng ganito. No, pag binigyan mo ako ng ganito, tawag nito, ibibigay ko sa iyo ang mga bagay na to. May mga pinapromise pa tayo eh. Nakukuha niyo ibig sabihin. Pero nung dumating na sa iyo yung isang bagay, yung pinramis mo, nakalimutan mo. Diba? May mga ginagawa tayong ganyang klaseng promise. Diba? Lord, paggalingin mo lang ako. No? Pag gumaling na ako, sige Lord, sisimba na ako. Nung gumaling ka na, hindi ka na nagsimba. No? Lord, i-bless mo lang ako. Pag binless mo ako, Lord, sige Lord, magbibigay ako sa simbahan mo. Nung binless ka na, nakalimutan mo na yung pangako mo. Mga ganun ba, no? Itong wait na to, sagot ng Panginoon na wait, meron siyang gustong ituro sa'yo. Kasi ang tao ngayon, alam niyo yung nabubuhay na ngayon sa instant, 'di ba? Gusto ng tao ngayon mabilis, madali. Naiinip na sila pag matagal, 'di ba? Kaya nauso yung instant coffee, instant noodles, ano pa ba? Instant delata, no? Nahihilig tayo kasi gusto natin mabilis, no? Yung ang tinitrain sa atin ng Panginoon, yung patience ba? No? Yung patience, yung paghihintay. Kung minsan, sabi ko nga kanina,
Kapag kinuha mo ang isang bagay na hinog sa pilit, mapakla, hindi masarap. No? Masarap na makuha mo ang isang bagay na tagang alam mo na alam mo na ano mo na siya, tawag nito, na talagang nasa tamang panahon na. No? Nasa tamang panahon na. Kaya, kumbaga, huwag tayo magmadali. Hintayin natin yung tamang panahon ng Panginoon para sa atin. May mga hinihiling ka ba sa Diyos? Huwag kang malungkot, no? Huwag kang malungkot. Maaari sa ngayon siguro hindi pa binibigay yan sa iyo kasi hindi pa tamang panahon, no? Baka hindi ka pa ready, no? Na tanggapin mo yung bagay na yon. Baka hindi ka pa ready sa ganong klase ng obligasyon kung halimbawa ano man ang hinihiling mo. No, huwag kang mainip. Hintayin mo lang kasi alam ng Panginoon kung ano makakabuti sa iyo. No, ito, matatapos na ako. Basahin natin ito. Kwento 'yan ng isang babae na kung saan hindi siya tumigil doon sa kanyang hinihingi. Sabi niya dito, Lucas 18:1-5. Sabi niya, isinalaysay ni Jesus ang santaling haga upang ituro sa kanila ang dapat silang laging at wag. Yan. No? Kung meron kang bagay na hinihiling sa Diyos, sabi niya dito, huwag kang mawalan ng pag-asa. Pray lang lagi. No? Huwag ka katulad ni Ate Cherilyn, ano ba yung mga pinapangarap niya na Lord, gusto kong magkaroon ng ganito, gusto kong magkaroon ng ganito, gusto kong magkaroon ng ganito. Huwag kang mainip. Darating lang yun. Ngayon, lahat ng pinagpipray niya, unti-unting lumilitaw. Ano yung fruit? Yan, no? Isa na. Oh. Isa yan. Yung paggawaan ng CR. Diba? Di pa natin alam yung susunod yan. Kasi yun ang design ng puso niya eh. Yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang ninanasa niya. So, kumbaga, huwag kang mainip. Darating din yun. Biro mo, kailan lang natin yun, na sinasabi lang natin, Ngayon, eto na. Nagmamaterialize na. Malay natin, bago matapos ang taon nito, diba? Mapaganda natin ito. Di natin alam, no? Sabi niya dito, huwag mawala ng pag-asa. Ito, sinabi niya, sa isang lungsod, may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. No, itong hukom na yan, no? Itong hukom, walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Ngayon, meron pa. Ikaw naman, 3. Ano sabi te? Sa lungsod din yun ay may isang Yuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Okay, dyan na muna. Sabi doon yung byuda, saan daw siya laging pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Ibig sabihin, humihingi siya ng justice. No? Ngayon, tanggalin natin ito. Meron ka bang hinihiling sa Diyos? Meron ka bang mga dinadalangin sa Diyos? Ang gusto kong pansinin nyo rito, kumbaga hindi siya nagsawa. Nakuha nyo? Hindi siya nagsawang pumunta. Bakit? Kasi yung word ito, lagi. Ito yung word niyan. Hindi siya nagsasawa. Kaya halimbawa, ngayon nagpray ka, wala pa. Tapos, parang wala pa. Magpipray ka uli. Nakuha nyo? Parang ganito siya. Meron siyang hinihingi. Ano yung hinihingi niya? Katarungan sa kanyang usapin. Justice yun. Sa atin, meron tayong hinihingi. Kaya dapat, nung malapit tayo, sinasabi natin sa kanya, no, na pumunta doon sa hukom. Ang hukom, nire-represent yan ng Diyos. No? Tapos, tingnan nyo, sa verse 4, tingnan nyo, 4. Ano daw? Tinanggihan siya sa loob ng, di ba? Hindi natin alam kung ilang taon yan eh. Di ba? Hindi natin alam kung ilang taon yan. Ang sabi dyan, tinanggihan siya ng mahabang panahon. Ilang taon kaya yan? Walang makapagsasabi, sabi dyan, mahaba. No? Kahit na po ilang taon yan, maghihintay pa rin po. Amen.
Napakagandang ano ni Ate Cherilyn, di ba? Ate Cherilyn, no? Sabi ng usapin natin kanina, huwag mawalan ng pag-asa. No? Kaya yung mga yung mga prayers na ginagawa natin, huwag nating itigil. No? Pinagpipray mo ba yung nanay mo? Pinagpipray mo ba yung asawa mo? Pinagpipray mo ba yung pamilya mo? Kung wala ka pang nakikita ngayon, okay lang yan. Basta wag mo lang tigilan sila sa kakapanalangin. Darating at darating din ang araw, susuko din sila sa Diyos. No? Darating ang araw, magbabalik loob din yan sa Diyos. Huwag kang tumigil ng pakakapanalangin. Sabi niya dyan, tinanggihan siya ng mahabang panahon. Parang Lord, wala pa yata. Pero hindi siya tumigil. Sa kakalapit, sa kakapunta, sa kakapanalangin sa Panginoon. Kahit ilang taon yan. Sabi ko nga yung kakilala namin sa Pandakaki, na born again yung kanilang tatay, kasi yung tatay nila palainom, palamura, masagulero, kumbaga parang hindi siya naging good father sa kanila. Na born again yung pamilya, pinagpipray yung tatay. Alam nyo ilang taon daw? Nung na-born again? 20 years. Nung na-born again. Diba? So, kumbaga, nakita natin doon, hindi sila nagsawa sa kakapanalangin. Kaya kung meron kang bagay na hinihiling sa Diyos na mangyari sa buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, o sa mga bagay na nangyayari sa iyo, huwag kang tumigil kakapanalangin. Lapit lang mga pait. No? Sabi niya, tinanggihan siya. Tanong, meron ba siyang sagot, no, na natanggap? Kasi naghintay siya no? Naghintay. Sabi ko nga sa inyo, kumbaga, hindi siya nawala ng pag-asa. Na-train siya dun sa ang tinatawag na patience. Okay lang yan. Importante makamit ko. Diba? So, tanong, sinagot ba ng Diyos yung kanyang panalangin? Tingnan natin. Verse 5. Ate, ikaw naman, te. Ibigay ko na ang katarungan hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya. Hallelujah. Nakuha nyo? Ibinigay ba niya yung kanyang hinihiling? Amen. Ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Diba? So, itong babaeng ito, ng biyudang ito, nakatanggap ba siya ng justice? Amen. So sa atin din, sa buhay natin, huwag tayong tumigil sa kakapanalangin, no? Matatanggap at matatanggap din natin yung mga hinihiling natin sa Diyos. Sabi ng last na. Sabi diyan, always pray and never give up. Huwag tayong titigil sa kakapanalangin. Kaya nga, pag nananalangin tayo, isasama natin sa panalangin yung asawa natin, yung anak natin, yung negosyo, o yung taniman, no, yung pamilya, no? Ipag-pray natin yan. Huwag tayong tumigil na, Lord, tulungan niyo po kami na tawag nito, na makaahon sa hirap. Lord, tulungan mo kami na tawag nito, na mapagawa po namin ang mga bagay na to. Lord, tulungan mo po kami. Yung asawa ko ay gusto ko po siyang isama sa gawain ito. Hindi ko po alam papaano. No? Yung mga ganun bang klase ng panalangin. No? Huwag tayong tumigil. Dahil merong prosesong ginagawa ang Diyos sa mga panalangin na ating ginagawa. Huwag tayong gumibab. Amen ba yun? Okay. Meron ba tayo natutunan mo yun natin? So, sa panalangin natin, huwag tayong titigil. So, next week, itutuloy natin ito. Ang ituturo naman natin, papaano manalangin. Yan. Kasi di naman tayo marunong manalangin talaga. Ituturo natin papaano ang panalangin. Okay? So, yun.